Ano po ba ang mga challenges na naranasan ni Zerubbabel nung time na i-build niya uli ang temple? Unang-una ay ang political opposition. Pangalawa ay ang interference from a neighboring nation. Actually, ang problema sa mga neighboring nations na gusto makisawsaw sa pagpapatayo ni Zerubbabel ng templo, pag sasawsaw na pigilan ito na maitayong muli. At lahat ng paraan ay gagawin nila para lang wag ito maitayo. Andyan yung magpipretend sila na nagsaserve sila sa Lord at papasok sila na trabahador o makikisa sila sa pagpapatayo ng templo. Subalit hindi ito sinang-ayunan agad ni Zerubbabel dahil alam naman niya ang katotohanan na hindi sila naniniwala sa Lord. Pangalawa ay ang pagpapadala ng counselors para guluhin ang plano ni Zerubbabel at ma-frustrate ito sa pagpapagawa ng temple. So sa panahong iyon, sa panahon ni Cyrus King hanggang sa panahon ni Darius King of Persia, ay pinalano na nila ganong katagal ang plano nila na guluhin si Zerubbabel. Subalit yung time naman na yon ay nagpadala ang Lord ng dalawang tao. Ito nga ay si Haggai at si Zachariah upang bigyan ng spiritual support at moral support or encouragement si Zerubbabel. Pangatlo ay yung pagpapadala ng sulat ng Syrian king kay Artaxerxes na siyang hari ng kasalukuyang panahon na yon. Ito ay para ipahinto ang pagpapatayo ng temple. Pero unfortunately nga, sabi nga ay na-persuade nila si Artaxerxes na pigilan ito sa o mapahinto ito sa pagtatayo ng templo. Gayunpaman ay hindi ito binigyan toon ni Zerubbabel. Zerubbabel. Sino ba yun? Anyway, so sabi ng Lord sa Zechariah 4:6-7 para sa encouragement na binigay kay Zerubbabel ng mga anghel dahil sinabi ng Lord sa kanya. The angel explained that it was the following message of the Lord to Zerubbabel. I am the Lord all-powerful, so don't depend on your own power or strength, but on my spirit. That mountain in front of you will be leveled to the ground. Amen. So, ang lesson ko po para sa atin lahat ngayong gabi ay despite all the seemingly apparent obstacles and setbacks in our life, na huwag tayong mawawalan ng pag-asa or madi-discourage sapagkat hindi po tayo nag-iisa, kasama po natin lagi ang Lord. We must not let circumstances or lack of encouragement deter us from doing the task that God has given to us. At saka po, isa rin po natutunan ko dito dahil sa nabasa nga po, share ko lang din po sa inyo na when it comes to business daw po, marriage, making friends, we should be careful about who we have in our inner circle. Kumbaga, maging maingat tayo kung sino ba yung mga tao na nakapalibot sa atin. Hindi naman po ito nangangahulugan na yung mga non-believers ay i-ignore na natin o mag-iisip tayo na maging mataas sa kanila. Kung hindi, maging aware lang po tayo na dapat alam po natin na we are on the same boat. Na may paniniwala tayo sa Lord,
na nagtitiwala tayo sa Lord at nandoon yung ating paniniwala na ang ating mga kaibigan o ating asawa, mapapangasawa o mga kasosyo sa business ay nananalig din sila sa Lord. At huwag tayong magpapadala sa mga sulsol, sa mga plano ng kaaway. Lagi nating sasangguni ang lahat sa Panginoon. Amen. Salamat po. God bless.